nila dun sa mga iba pang networks ng international media, no, na nakauna doon sa area. Pero talagang limited yung space, no, nung aming pagko-cover doon. Napaka-stricto talaga. At alam mo, Igan, simula pa lamang 7 a.m. ay may mga nagpuntahan na doon mga media dahil ang abiso sa amin ay darating daw ito between 12 to 3 p.m. Pero dumating siya ng magsi 6 o'clock na, no? Kaya talagang napakatagal at ilang segundo lang. Pero yan naman, ng segundong kaway na yan ay talagang chine-cherish ng lahat ng nandoon. Ganon katindi ang Kate Middleton fever dito sa London. At hawang-hawa na tayo ngayon dito dahil talagang bawat kanto, bawat souvenir shops, talaga makikita mo yung excitement para sa kasalan dito bukas. At maidagdag ko lang, no, 11:30 na dito sa London at ilang oras na nga lang ay magkakaroon ng kasalan na ng 11 a.m. naman bukas dito sa Westminster Abbey. So nakikita natin, ito yung Westminster Abbey. Ito ay isa sa pinaka-importanteng building o Gothic building dito naman sa England dahil marami na itong nasaksihan ng mga historic events. Ano? Katulad na lamang din ng coronation ni Queen Elizabeth II noong 1953 at ganoon din siyempre yung mga kasalan din ng mga royal family, no? Yung last na kinasal dito si Prince Andrew at si Sarah Ferguson na dating Duchess of York. At ang 16th na royal couple na ikakasal nga dito ay sina Prince William at Kate Middleton bukas. Kaya sa loob ng 5 centuries ay wala daw silang lahat silang nakitang kasalan. Kaya naman ganoon na lamang ka-excited ang mga naririto ngayon, ano, na nag-aabang ng mga turista. Sabi ko nga sa iyo, ang dami talaga. Ang last naman na nakita natin, bukod dun sa mga kasiyahan na ginanap dito sa Abbey, ay meron din na tayo nalaman na dito rin pala naman na ibinurol noon 1997 si Princess Diana. So talagang very historic itong lugar na ito. Yes. Yes, Lynn? Yeah, tanong ko lang kasi, di ba, the other day, medyo parami na ng parami yung mga tent dyan sa daanan. So ngayon, nakikita niyo pa ba yung daan o puro tent na lang nakikita niyo doon? Tsaka, dapat ba bukas, dati mami in your time, actually, tatanggalin nila yung where they asked to take out yung mga tents nila, remove it, para mga tao na lang magsisiksikan doon? Hindi, actually, yun nga yung clarify natin, ano, kasi initially sinabi ng Metropolitan Police na tatanggalin nila yung mga tents dito. Pero ang paglilinaw nila, tinatanggal lamang nila yung mga tents na wala dun sa designated area. Meron ditong designated area kasi sa tapat mismo ng Westminster Abbey. Sila, okay lang sila na manatili dyan. At maging dito sa katapat din ng mismo ng Westminster Abbey, ay meron ding mga areas na nakabarikada. So talagang well-planned ito. Sabi nga, kanina ay 1.5 years itong pagpaplano na to, pagdidiskarte, na para naman sa gayon daw, kahit na stricto sila sa pag-implement ng kanilang mga guidelines, ay hindi naman mahahamper yung kasiyahan. At hindi rin naman na nakakompromiso ang seguridad ng bawat isa dito. Ang maganda rin dito ngayon ay Hi, go ahead. Si Suzy to, kasi sabi mo nagkakasiyahan na yung mga tao dyan. It's a few more hours before the wedding. Uso din ba sa London ng bagansya? Ibig sabihin, siguro na, di ba yung walang alcohol, hindi sila nagugulong. Bottled water, mare. Oo, yeah. Thank you so much. Kalapate. Ang formal mo, bagansya. sinabi nyo. Wala bang kuyog dyan? Totoo yan, ano? Alam mo, sabi nga ng Metropolitan Police Commander, wala daw silang nadedetect na kahit na anong terrorist threats. Pero, ang talagang pinag-iingat nila yung mga turista ay dun sa mga manggaganso, yung mga talagang, meron din kasi dito talagang may mga oportunista rin, ano. So, meron din ditong mga ganyang klase ng mga problema. At in fact, alam nyo, sa paglalakad ko kanina dito, ay nakita natin na meron din pala sila mga suplado, mga taxi driver at hindi rin nagpapasakay, lalo na sa mga oras na ito. Kasi nga marami ng kalsada na nakasarado na at pinaglalakad na lamang nila yung mga gustong sumakay talaga. At susi na din sila dyan, So, hindi rin masyadong nalalayo, except that of course, napakalamig at maganda rin naman talaga yung lugar nila, no? Parang sa atin din naman. Alright, Connie, personal na pakiramdam mo bilang isang Pinoy journalist na magko-cover ka ng ganyang kalaking event, at sino-sino na ba ang mga nakita mo na mga bigating tao mula sa industriya ng journalism?
Well, alam mo talaga, Rhea, I'm very, very humbled to be a part of this. Dito natin nakikita na napaka-importante ng ganitong klase ng event na maipakita natin, di ba, sa buong publiko, lalo-lalo na dyan sa Pilipinas, at napaka-importante na ginagampanan nating responsibilidad dito. At syempre, very, very happy rin ako talaga to be part of history dahil ang trabaho natin bilang journalist, hindi lang basta taga-report. Tayo rin ay nagiging bahagi nitong history na nag-unfold right before our eyes, di ba? Katulad na lamang ng mangyayari bukas sa kasalang Kate Middleton at Prince William. At kung sa mga sightings sa mga international media personalities naman, marami na tayong nakikita, no? At kanina lamang na-interview rin natin ang yung weekend anchor naman ng Inside Edition na si Diana McKinser. So, siya yung talagang sumusubaybay sa buhay ni Kate Middleton, at talagang na-interview natin, marami tayo sa kanya nakuhang mga information sa kung ano nga ba yung mga pinagdaanan na ni Kate Middleton at ng love life nila ni Prince William. Napakagandang experience because ito yung panahon na nakikita mo yung mga iyong colleagues, no, all over the world na pare-pareho lang pala kayo talaga ng pinagdadaanan, no? Iba-iba man ang inyong organization, ano? Pare-pareho kami hindi pa natutulog, pare-pareho kami hindi pa kumakain, pero pare-pareho kami ring excited sa pag-deliver ng news dahil ito naman ang ating sinumpaan talaga na trabaho. At this is something that we love to do, at kasama sa paglalove niyan ng trabaho natin ay yung kahirapan din, syempre. Ako naman, Mother Connie, si Luan to. Naalala mo ba ako? Connie, sino yung mga celebrities, yung mga Hollywood stars na nakita mo na dyan? Meron din bang nagsistay sa hotel mo na kumaway din sa'yo? Ay, nako, alam mo talagang inaabangan natin kung sino-sino yan. Pero so far, mahirap talaga magkaroon ng mga sightings ng mga celebrities dahil maraming, in fact, sabi nga ng Metropolitan Police, meron silang kanya-kanyang guidelines din para doon sa mga guests na mga personalidad, ano? Hindi sila basta rin pwedeng makita sa publiko. Hi, Connie! Si Pia to. Sa ngayon, marami na tayong... Connie? Ay, Connie, sorry isang pahabol lang kasi baka maubos oras natin. Meron ka bang mga political heads of state or figures na nakikita na or expected to arrive also? Well, alam mo, hindi dito pa, wala pa dito, pero nakita natin sa Trafalgar Square si Prime Minister David Cameron na naglalakad lamang. Ganon ka-casual na, no? Pero alam mo talagang nagugulat nga kami, kahit yung mga mayor dito, hindi naman na walang wang-wang, walang mga bodyguards, talaga naglalakad lang ng casual, ano? Okay. Pia at the rest of the barkada, thank you very much. Salamat! Bye-bye! Ang ganda ng makeup mo, pare! Super picture! Connie, Connie, ang dami may bulaklak ka. Gusto ba sila dito? Walang sing-sing. Sing-sing? Yung sing-sing! Ayo, sing-sing inagaw nyo. Ito meron, no? Ito! Ayan! Suot ni Rhea. Atienza, thank you. Ayan, pakita mo. Ayan. Ayan, o. Ayan. Paano ba kamay ni Kate? Yan ang anak, yan ang anak. Anak lang. Maraming salamat. Yan, narinig nyo si Connie Simpson nagkulat po live mula sa Westminster Abbey sa London. Patikim pa lang po yan. Mamaya po ay tututukan pa rin natin royal wedding ni na Prince William at Kate Middleton. Imbitado kayong lahat mga igan, bring your own baon. ETV? At live kami mamaya sa pagbabalik ng special coverage sa Kamuning Abbey. Dito lang sa Unang Hiling! BYOB!